Uy! 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 Ho! Kahit maganda yung kalsada dun eh. Woy! Scary. Scary. Parang nasa move. Ay, grabe scary. Nakakita yung van. Oo nga. Good morning guys. Ngayon ay Cordillera Loop Level 2 Day 5. Sana last na rin. Plano naming matapos lahat ng checkpoint ngayon para mag-i-stay na. Ang bigat ng bag natin. Para mag-i-stay na lang kami mamayang gabi sa Baguio. At bukas ay uuwi na lang kami ng Antipolo at Nueva Ecija. So ayan, good morning Tabuk City. So dito tayo ulit mag-uumpisa. Bababa tayo ng Tinglayan ngayon. Tapos Sagada. Merong tatlo, nalimutan ko na yun. RK Garden Breeze at saka yung Lamot King Chapel, something na ganyan. So ito yung tinuluyan natin ulit. Feken Transient JS Feken Building. So dito, napakita ko naman sa inyo sa last vlog natin. Dalawa yun. Ating day 2 and day 4. Na dito mura lang 390 binayaran namin kagabi, tapos maluwag, may sariling CR. So actually para siyang apartment. Ganyan. Although walang aircon pero marami electric fan at maluwag yung place actually. So ngayon 7:20 AM nagagayak lang kami ni IM Jamich. At every 8 AM yun, strict yun, take off yun lagi para nare-reach namin yung aming mga checkpoint on time. So day 5 na, ano, patong-patong na yung sakit ng katawan at pagod. Ayan na. Sa 3rd floor kasi kami. So ayan, once again pakita ko sa inyo, may sala, dalawa yung kwarto pero kami mag-isa lang kami, sama kami sa isang kwarto. Ayan, nag-separate lang kami ng bed. May kusina. And then, malinis na CR. Magte-take out muna kami sa Jollibee ngayon. So, thank you so much sa Feken Transient. And definitely recommendable at babalikan. Okay, first stop, Jollibee. Take out muna kami ng pagkain. Medyo maaga kami ng 20 minutes sa aming take off. Pero, okay lang yun para naman sa, ano yun, breakfast. Usually 8 AM pag mag take off kami ay naka breakfast na kami niyan. Ha? Ano? Dine in? Tinatanong din ako ni ate kung for dine in eh. Kaya nga. Sige, da-dine in na lang. Order na sana ako 5 cheeseburger for takeout eh. Kaso wala namang tao. Kaya dito na lang kami. Let's go! 8:18, sakto lang yan. Kuliglig. Kulat na naman ako. Pagka nabahing to si kuya, parang may na-aksidente sa gilid mo eh. Eto, kahapon kanan, isang araw kanan kami papunta ng Claveria. Pasok. Ngayon ay kaliwa, papunta ng Tinglayan. Tinglayan is the first checkpoint of today. Eto guys, dito sa Tabuk, marami rin kayong pwedeng lilibutan dito, no? Pero mostly mga attractions nila or ano dito ay sa kabundukan or tabi ng bundok, ganyan. Ang Cordillera Loop naman ay hindi lang naman ito basta sa ma-reach ang checkpoint. Ang Cordillera Loop ay para ma-experience mo
ma-maximize mo yung experience mo sa bawat lugar na pupuntahan mo. So kung kayo hindi masyadong marami ang time ninyo para gawin ang Cordillera Loop, pwede na mag checkpoint na lang kayo, ruta lang. Pero kung kayo ay isang traveler, ganyan, wala namang deadline or wala namang time limit ang Cordillera Loop level 1 to 5. Kahit putol-putol yan, pwede. Kahit ang gawin mo kada isang checkpoint, isang araw, tapos libot ka maghapon sa lugar na yon, ganun, pwede naman. Lahat ay pwede as long as meron kang proof na ikaw ay nakarating sa mga checkpoint. Oy, half tunnel. Wow, may half tunnel pala rito sa tamo ko. Basa. Uy, bumitaw. Ayan, nire-reinforce nila. Ganon pala pagka tapos ng i-drill. So, ganyan guys. Pwede ninyong i-experience lahat ng lugar. Maximize nyo yung paglilibot nyo. Kahit ano. Unlimited time naman ang Cordillera Loop. Oh, dami pa din construction dito. Oo. Ayun, oh, punta ka. Grabe, ang gagaling nilang gumawa. City na kasi, kaya hindi pwede maantala sa landslide ditong lugar na to. Dapat babagsakan ng bato. Hay! Dapat nauna yung putik bago yung tubig. Bakit ang kalsada dito? Kaya nga. Kaya hindi pwede magka-landslide dito sa Tabuk eh. City kasi. Takot yung bato. Uy, tunnel. Tunnel oh. Uy! Tunnel na Uy, uy, uy. Madulas, nagwigil ako. Oh, kasi paliko. Teka. Paliko na, tapos maputik pa. Madulas talaga yun. Kamunti ka na ako dun. Sayang, naka-on pa naman yung camera ko. Kaya maganda talaga naka-on yung traction control. Sobrang dulas. Okay, approaching kami sa maliliit na kalsada. Madulas yung putik pag may basa. Kaya nga. Yung manipis sa kalsada, ano, napuputik, yun yung madulas. Oo. Tapos pag parang may na-aksidente sa gilid mo eh. Kala ko mabibigyan ako eh. Kinabahan ako. Maganda yung performance ng motor, pero kailangan talaga palitan yung stock tire. Kasi kahit mababa ang pressure mo, kung yung traction talaga ng rubber madulas talaga yun. Ang dami putik. Giba. Non-stop ang putik dito ah. Hindi effective masyado yung gulong sa sa wet roads. Sa dry na may blow pa, buhangin lang siya. Gesang Tunnel. Oh wow, ang lamig ng tubig na natulo na yun ah. Sa lupa-lupa at hindi naman sagad na basa na putik, okay siya. Pero pagka sa kalsada, sa asfalto or sa concrete na may putik na, hindi siya ganun ka-effective. Poblasyon, Tinglayan, left. One way din to, ginagawa ang daan. To Awichon Village. Awichon, mga ipinangalan sa mga tribo, no? Sa mga matatandang ninuno ng tribo. So Tinglayan, madadaan tayo sa Apawang Od Tato Village or sa actually kasi yun, sakop ng Tinglayan yung Butbut Village. Welcome to Lubuagan. Pag sa preno talaga't kailangan mo yung preno, okay naman siya. Lubuagan, Kalinga.
Anong nangyari sa Malaki. inyo? Singit-singit na ako ha. Ay, may kasalubong na dump truck. Tara, pwede tayo. Motor lang tayo eh. Oh, ayos ah. May milk tea, pasalubong, tsaka pansit dun ah. Ay, sira. Eh, paano na pag binakbak ito? Di wala na kayong daan. Daming bato sa gilid. Panggawa ng riprap. Ho! Kahit maganda yung kalsada dun eh. Grabe bang ina. Pero ang ganda ng terraces na yung maliit na yun sa ibaba. Ayun oh. Nakakamdaman ko na guys, ang lamig. At syempre yung taas namin. Kaya mo yan, Bisti. Go, Oh, Bisti. go, Bisti. Ano bang kalsada itong pinagdalan mo sa akin to ay? Barangay Sinumpa. Sobrang bagal ng takbo natin. Kaya nga. Lubak-lubak. Pasag-pasag eh. Napakalapit na namin sa Tinglayan. Around mga 15 kilometers na lang. So technically, iniikot-ikot na naman namin itong bundok na to. Sa ikot-ikot na naman. Off-road. Kita mo kung saan tayo dinala nito. Kita mo, wala na kalsada dito. Oh, ha? Kinapos At lang. least walang putik. Kaya lang bato-bato. Kaya malapit-lapit lang actually yung tabok dito sa Tinglayan. Pero syempre magtatagal kayo sa mga sirang daan. So, Ayun, ito oh. na yung altitude dito. T17. Pumapabor na sa aking katawan ang altitude. Nawawala na yung allergy ko. Jabber mesh activated. Oh, putik na naman. Sumadel, Tinglayan, poblasyon. Parehas na Tinglayan pero magkaibang ano. Dito tayo. Tinglayan Municipal Hall tayo. 10 kilometers hanggang Tinglayan ay magpapalipad muna kami ulit ng aming mga ibon. So, enjoy the view. Okay, tuloy tayo sa biyahe. Parang natigil sila sa kurbada na to. Malalim ba talaga? Malalim pala talaga. Oh, pogi. ADV 180. What a view. So dito, ayan, mga mais. Hindi rice terraces ang tawag ngayon dito, no? Corn terraces. Kasi mga mais ang nakalagay ngayon dito. Mga nakatanim. Ayan, off-road na naman. Aging naubos ang kalsada dito. Welcome to Tinglayan. Ito na yan, guys. Our first checkpoint for the day. So after ng 2.5 oras kasama ang aming mga pahipahinga, ay narating na natin ang bayan ng Tinglayan. Actually nandyan sa gawing baba yung kanilang mga kabahayan at mga school, ganyan. Yung karamihan ng kanilang mga establishments. This way to evacuation center. Dito ang Municipal Hall ng Tinglayan. Ang ganda ng kabundukan. Sagana sa kagubatan. Ba, okay yan, doggy. Healthy yan. Vitamin D. Oh, ginagawa ang Municipal Hall. Ayun.
Picture lang ang kailangan ko rito. Sagada na tayo. So ang atin ay 6640. Tinglayan Municipal Hall, day 5, 40. Okay, let's go, go sa go. Tinglayan checkpoint done. Let's go to Sagada. Grabing kaldag. Mauna pa akong mag-iba kaysa sa motor na to. Okay, dire-diretso na tayo. 65 kilometers hanggang sa next checkpoint natin sa Sagada. May land bank pa rito. Humps na naman. Okay, tuloy-tuloy tayo sa biyahe. Buti tuyo. Basa sa kaliwa. Nagkaipon na ng tubig. Oh, daming tubig oh. Sagana sa tubig. Labas na tayo ng Tinglayan halos. Buskalan na tayo. Ang Buskalan kasi ay sa kabila. Sa kabilang bundok. Actually hindi talaga siya bayan. Parang ano lang siya. Kaya ang inaakala ng iba yung Butbut Village ay Buskalan talaga. Sikat lang ang Buskalan dahil panikan ng bundok. Pero sa bayan Tinglayan talaga ang nakakasakop. Okay, ito na. Welcome Wangod Buskalan Tato Village. Halika, ikaw muna. Ito yung papanik sa Tinglayan. Mga 20 minutes pa yan napanikan. 1, 2, 3. Photo lang. Yon, thank you. Let's go. Sagada. Tara. Dito may checkpoint dito eh. Usually nagpapalag-in sila rito. Ito ang checkpoint. Wala, para pagpasok lang ng turista. Pero ngayon ay hindi na. Ayan yung mga papasok. Mga papanik sa... Ang ganda oh. Yung mga papanik kay Apo Wangod. Ayan, maglalag dyan. Pag ganito, Sabado, maraming tao yan. Pahirapan pumila kay Apo yan. Kasi Friday, Saturday, Sunday, maraming tao yan. Pag Monday naman, usually yung mga hindi kailangan umuwi ng Monday, nag-i-stay yan para makapagpatato kay Apo. Ganito nga lang ang sitwasyon ng daan dito sa Buskalan. Walang bakod. Kaya hindi pwedeng magbabakbak dito kasi sobrang delikado. Bawal ma-overshoot. Mauna ka na at ayoko pang mamatay. May mga pailan-ilan namang bakod, ganyan, mabababa. Pero pag nabangga mo din yan, diretso ka rin sa ibaba niyan. Woohoo! Grabe! Nakakatakot. Nalula ako. Tamang maganda yung view pero pag nasa gilid ka, katakot talaga. Welcome sa bayan ng Bontoc. So itong bayan ng Bontoc na to ay malawak din ito, no? Mayaman, kumbaga. Mall na lang siguro ang kulang dito eh, city na ito. Actually, itong nakikita nyo na to ay ano lang yan, isang side lang yan ng Bontoc, ano? Kasi hiwa-hiwalay ang ano nila. Meron pa doon sa kabilang side, meron pa rito sa kaliwa. May mga hotel na rin dito, ganyan, transient lodge, inn. At pagdating naman sa mga network dito, eh mayroon dito lahat. DITO, Smart, Tokentex, Globe. Oh, ayan, nasa bungad pa lang tayo. Ang ganda oh. So, ito na yung kabayanan ng Bontoc. Basically, para siyang Tabuk City, pero sa ibabaw ng bundok. So, dito, papunta ng Banawe. At, ayan, Banawe, Lagawe. So, dito naman sa padiretso na to, papunta na yung Sagada ito, Bugyas, ganyan, Atok, Baguio.
Uy, tunnel. Nadaan na tayo dito nung Cordillera 1, ano, kasama natin si Kuya Jay at saka si Kem, si Moto Kem. Bakit parang ang liit nun? Parang para sa akin malaki dati yung butas na yun. And then ito na yung papanik ng Sagada. Ayan, Sagada Mountain Province. Alright, isang ano lang din tayo dito, isang mabilisang checkpoint. Gusto din kasi namin talaga ni Kuya Jay dito sa Sagada dahil malamig dito. Iba rin ang ambience dito. Maraming pine trees at malamig. Dito sa Sagada ay marami rin kayong pwedeng libutin dito. Pero mostly ang mga nililibot kasi dito ay pinapanik, hinahike. Gaya ng Marlboro Hills, yung Blue Soil Mountain, basta nalimutan ko pangalan nun. Mga caves, Sagada Caves, Hanging Coffins, ganyan. And mostly mga kilala ko na nagpupunta rito sa Sagada, hindi naman nila actually nagagawa yung mga yan. Ang gusto lang talaga nila dito ay ma-experience, mag-overnight, ma-experience yung culture, kumain, ganyan, magpahinga, at makita lang ang Sagada, ganyan, kahit hindi malibot lahat ng tourist spots. Ayan guys, so pakita ko lang sa inyo yung natin. Ayan, Sumaging Cave, Blue Soil, Hanging Coffins, Cave Connection, ayan, Balangagan Cave, Pongas Falls, Marlboro Mountain, yan, napunta na tayo dyan, at saka sa Blue Soil, Bokong Falls, Bomodok Falls, Obwa Falls, Sagada Pottery, napunta na rin tayo dyan, at Mount Ampakaw. So yan ang mga pwede ninyong puntahan dito or lakarin, i-hike sa Sagada. At syempre wag nyo kakalimutan yung kanilang dito, mga sikat na dry aged meat at saka mga smoke. Di ko lang sure kung alin doon sa dalawa, basta nasa isip ko kasi basta masarap yung mga karne na yun dito, dry aged or smoke or both. Uy, Cafe by the Clouds. Ito na yung bahay na baliktad ang design. Siguro nasa 24 ang degrees dito, ang lamig. Oh, mayroon pang poster ng Converge Fiber. Astig, di ba? Converge Fiber. Now in Sagada. Ayan, last time dito tayo tumuloy sa Rock Inn and Cafe. Yun, doon tayo sa third floor na yun. Mura lang dito, 500 a night. Maganda yung kama, may sariling CR, wala lang heater, kaya tasty sa lamig ng tubig. 550 meters na lang tayo hanggang sa ating checkpoint. Parang maraming tao ngayon dito sa Sagada. Ang daming sasakyan, dami nagtitinda dito sa gilid. Ano kaya ang mga tinda nila? Pasalubong. Meron pang mga tools. Ayan, tianggi, gulay, suka. Okay, so nandito na tayo. Pasok muna tayo. So sa ating milyahe ay 6705. Okay, so tatlong checkpoint na lang tayo, St. Mary's Church, Sagada, day 5, 6,705 yung ating odometer sa motor. Next natin is Garden Breeze Hotel, Halsema. Check natin kasi sa Google sarado yung Halsema Highway dahil nagkaroon yata ng problema yung kalsada doon. And then another church na naman sa Silanbekel. Tapos balik na tayo sa Baguio, siguro gabi na tayo makakarating ng Baguio niyan. Okay, so tapos na tayo dito sa Sagada. Muna tayo, hanap ng mga kainan. Okay guys, so tapos na tayo dito sa Sagada.
Ha? Alright, next is RK Garden Breeze. Okay, gas up na tayo para save. Tayo mainom doon, Troy. Tayo mainom. Saan? Ang energy. Oo, sige. Ayos mo, may bed and breakfast sa taas, oh. Ano? Full tank po. 6 Liters. meters. Grabe yung haba. 3, 6, 9, 12, 15, Ayan, oh. 18. Ganyan, no? Yan, yung 18 tukod feet. na yan. 18 feet yung binabaw, no? Depende sa lalim na ano. So ayan, nakapanood pa tayo ng live na ano ng kanilang project dito, construction. Ano yan, may warranty? Pag nag-landslide. Walang warranty. Gawa nyo. Nakakalula, oh. Thank you po. Oh, pag yan. Oo nga, yun. Magtatanggal muna kami ng camera, guys, at nahihirap makipag-usapan na rin, ano? So kita-kita na lang tayo sa RK Garden Breeze. Alright. Yay! Mountain Province. Welcome to Benguet. Kasi ito yung Mountain Province, eh. Ayan. Mahamog. Okay lang sana yung napakaginaw, pero yung umulan pa, tas basang-basa, ano. Ang lamig. Ay, napag, oh. Ayan, guys. So kanina 14 degrees. Check natin yung temperature. Nausok-usok pa ang bibig natin. Ayan, 14 pa rin. Napakalamig dito sa taas. Ayan. Malapit na, mga 5 kilometers na lang mula dito sa Mountain Province Arc yung RK Garden Breeze. I think hanggang doon mahamog at saka malamig. Sige, go. Alright, tuloy tayo sa biyahe. 4 kilometers hanggang RK Garden Breeze. At ayan, Oh, grabe ang fog. foggy pa rin. NBC. Dadaan lang tayo pababa at madulas. Ang kapal. Ang kapal. Ang kapal. Parang yung sa anong movie yun? Silent ano yun? Silent Hill. Parang langis ito. May guhit, no? Langis nga, ayan, oh. Oo nga. Yan. Woy, Scary. scary. Parang nasa mood. Ito lang ito nakikita. Oh, Ay, grabe si Ruby. Nakakita yung van. oo nga. Ang lapit-lapit natin sa van, oh. Nawawala yung van. Eto pa. Naku, kumapal pa lalo. Mas lalong kumapal. Kumapal. Kapal ng buhok ng apro. Oo. Apro man. Ano ba yung pulubi ba yun? Walang Naka-t-shirt lang, ano? naka-t-shirt lang sana yun. Ayun nga. Pero nasobrahan sa nga. Oo. Nga, lakas magpainit ng katawan daw. Foggy bugyas. Bauko pala. Eto pa, oh. Ay, wala na. Hindi na makita ang daan. Langis. And after ng RK Garden Breeze ay ano pa,
100 kilometers pa. Baguio na. Hindi, Baguio na. Pwede na. Libre. Ano, papalipad ka ng drone. Walang makikita yan. Wala. Patagos. Tagos sa ulap. Oh! Oh my gulay. Ayan na ang RK. Pakahirap pa tayo mo-overtake. Kaya nga. Dito tayo pumark sa mismo RK. Oh, sa tapat na mismo. Ayan. Yeah. Oh. Hindi pa ba sticker ko? Ay, nandun pa. Buhay pa yan. Welcome to RK's Garden Breeze Hotel and Restaurant. Sa ilang beses na ba tayo napunta rito? Marami-rami na rin. RK Garden Breeze. Parang first time natin pumanik dito na, actually second time na ganito yung panahon dito. Yung pinakaunang punta natin kay Apo Wangod. Asan ang ating sticker dito? Ayun, sa taas. So fill up tayo and then picture and then mag-compute tayo ng ating distansya hanggang Baguio City. So second to the last checkpoint ito. Third pala. Meron pa palang isa yung Lamut. So ang ating milyahe dito ay 6,765. Ayan. And ayan, first time nating pumasok dito sa RK Garden Breeze. And then meron pala silang dito, kainan dito sa loob. And then ito yung kanilang menu. Ayan. Tapos dito sa kanilang merong kayong view na ganyan. So ngayon lang daw umulan ng dire-diretso, no? Kaya papatila muna tayo. Mahirap na. Maginaw masyado. Masakit sa ulo, tsaka sa kamay, tsaka sa paa ang lamig. Oh, may swimming pool pa pala dun, oh. Ayan guys, ganun pa rin, medyo mahaba-haba itong Halsema Highway na to. So ito, nagkaroon sila ng sira. Isinara nila ng mga nakaraang linggo. Pero okay na ngayon, nadadaanan na. Medyo maambon-ambon at maraming fog. Kasi tayo ay nasa tuktok. Ayan. Guys, second to last checkpoint. Ayan. So ayan, matatapos na natin yung ating Cordillera Level 2. So thank you so much FKM Motorcycle Philippines, Jabber Motocom, and Show Off. Ayan, napakabangis. After nito ay balik na kami sa Baguio City para sa last any distinguishable landmark. Siguro Burnham na lang. Ganyan. Woohoo! Matatapos na kami. Last checkpoint. Let's go.
balik tayo sa Baguio. Grabe yun. Grabe yung mga footage na nakuha nitong ating front cam. Buti tinapat ko dyan kasi wala na tong camera ko kanina. Ang lakas ng ulan, zero visibility, kaya tayo ay sumusunod na lang sa mga sasakyan na kakayanin natin yung kanilang pacing ano. So ako kahapon, ang plano ko sana kung uulan ng hapon ay mag-stay na lang kami sa RK Garden Breeze. Ang kaso, sabi ni Kuya, maaga pa naman. Sabi ko 2 to 3 hours yan, give or take. Eh alas 5 kami umalis ng Garden Breeze dahil na-stuck kami na isang oras doon. Tinry namin na magpatila and then kumain pa kami nung gulay. And then ito nga 3 hours sakto ay narating natin ang second to the last checkpoint. So ngayon siguro Burnham Park. Tignan natin. Hindi naman umuulan dito sa Baguio kaya okay lang. Ang lakas makahapon ng ano, yung basa ka na giniginaw, tapos kurbada, taas baba, kaliwat kanan. So napakabangis ng araw natin ngayon. 5 checkpoint tayo ngayong araw. Tinglayan, Sagada, RK Breeze, ito yung Lamot dito sa Silan Miguel, and then Baguio. Grabe. Ang sulit lang ng pera sa motor na to. Tech loaded, daming safety features, napakatipid pa sa gas. Ang gas ko dito ay ano lang 400 everyday, isang buong full tank. And then sa loob ng 5 days tayo ay halos naka ano lang 2,000 mahigit I think, kasi kada pagas ko 400 lang ganyan. You know, kita ko na yung mga ilaw ng Baguio City. Tutuusin, maaga pa rin naman tayo, 8 PM. Mga late na kasi kapag pinipilit ay 10, 11 ganyan. Usually dapat nagpapahinga na kami ng ganyang oras, 9, 10 patulog na, kasi mahirap alisin yung sakit ng katawan sa isang magdamag lang, lalo't araw-araw ay naiipon. So itong Silan Miguel Road na to ay ano to, no, shortcut pala kung kayo ay papunta ng Atok, no, para hindi na kayo dadaan ng La Trinidad, para hindi na kayo lalayo. So mula dito yata ito sa Camp 8, or saan na nga ito dadaan, dito sa may Camp John Hay. And for the last checkpoint ng ating Cordillera Loop Level 2, ito na lang ang aming napili. Although nabisita naman na natin ito, Baguio Botanical Garden. Actually maraming bago sa loob na to, no? Marami silang bagong structures and monuments. Basta maraming bago. So alam ko plus 10 mula doon sa Lamot eh. Para diretso na lang tayo ng ano ngayon, Ritz Legarda. 6,850. Alright. So picture muna. And then balik na tayo sa Legarda. And we're here at Harrison Road, kung saan sineset up ang night market pala. So 30 minutes pa. Ayan, naggagayak na sila. I think mga 10 minutes before 9 PM ay i-close na yung dulo, no? And ito na lang yung open. So lahat ng mga pupunta doon ay doon na dadaan sa Burnham. Ayan, marami ring nightlife dito sa Ritz Legarda, no? Back in Ritz Legarda. Congratulations FKM Motorcycle Philippines, Jabber Motocam, and Shower. Thank you po. At syempre, congrats in advance na agad kay IM Jamich. So, pasok tayo sa loob at i-claim na natin yung ating prize. Bago nila ito kuhanin, kailangan i-post nyo muna sa Cordillera Loop, Cordillera Adventure Tour page lahat ng inyong naging
picture sa mga checkpoints. And here it is, mga mamser. Yes. Congrats sa atin. Congrats kay FKM, kay Jabber, kay Showolf. At sa kasama natin, napakalupit. Napakatibay. Siyempre. Ayan. So meron tayong sticker, shirt, and plaque. So, thank you rin kay Ma'am Jackie Ables at saka sa Cordillera Loop at Cordillera Adventure Tour. Ayan. Di ko alam kung dito ko natatapusin yung vlog natin, pero maraming salamat sa lahat. Dito tayo mag-stay ngayon sa Baguio, and yung accommodation natin ngayon ay free. Kasi sa akin yun eh. Makakapahinga din ng mahaba-haba. So bukas Sunday. So yun.